Sa balitang ito ay may mainit na usapin tungkol sa kaso ni Ripple laban sa SEC na halos 5 years nang sinusubaybayan ng buong crypto community. Meron pong isang kilalang abogado at XRP supporter na si Bill Morgan ang hayagang tumutol sa isang haka-haka na pahayag na nagsasabing pwedeng matapos na ang kaso ngayong araw at magdudulot ito ng malaking pagtaas ng presyo ni XRP. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng usapin, ang estado ng kaso at kung paano po maaring makaapekto ito sa presyo ni XRP sa market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si Judge Annalisa Torres. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ni Bill Morgan tungkol sa haka-hakang ito. Sumagot po si Bill Morgan sa isang post ni Ray sa X kung saan sinabi po ni Ray na kailangan pa raw magbigay ng final approval itong si Judge Annalisa Torres sa kaso. Ayon kay Ray, kapag nangyari ito ay posibleng tumaas si XRP ng hanggang $5. Ngunit agad itong tinutulan ni Morgan at sinabi niyang sobrang mali at ilusyon lamang ito. Para kay Morgan, walang matibay na batayan ang ganitong prediction base sa kasalukuyang estado ng kaso. Yan, kapag kumalat po ang ganitong uri ng maling impormasyon, maaring tumaas pansamantala ang presyo ni XRP dahil sa hype. Pero mabilis din itong bumagsak kapag nalaman ng market na wala pong katotohanan ang balita. Ngayon ay bakit po mahalagang maging maingat sa ganitong mga balita? Kapag sinabi kasi ng isang influencer o content creator na may paparating na malaking announcement, agad itong nakakaakit ng atensyon sa mga traders at investors. Pero kung walang opisyal na dokumento or update mula sa korte, ang ganitong espekulasyon ay nagdudulot lamang ng artificial na galaw sa market. Si Morgan ay malinaw na ipinapakita ang panganib ng hype na wala pong basihan. Kaya maaari pong magresulta ito sa tinatawag na pump and dump scenario kung saan tatas ang presyo ng mabilis at babagsak agad pagkatapos. Ano naman po ang totoong estado ng kaso ni Ripple laban sa SEC? Nagsimula po ang kaso noong December 2020 at mula noon ay naging isa ito sa pinaka-pinag-uusapang legal battle sa mundo ng crypto. Pero nitong mga nakaraang araw, may malinaw na development na nangyari. Noong August 7, inannounce po ng defense lawyer na si James K. Phelan na parehong nag-file ang SEC at Ripple para i-dismiss ang kanilang mga apela. Ibig sabihin ay tapos na ang kaso at wala ng karagdagang litigation na magaganap pa. Dahil tapos na po ang kaso, mawawala ang malaking uncertainty na bumabalot kay XRP. Kaya mas magiging matatag ang presyo nito depende sa market conditions. Ano naman po ang naging ruling ni Judge Torres bago matapos ang kaso? Sa kanyang ruling ay sinabi po ni Judge Torres na ang institutional sales ng XRP ay lumabag sa securities regulation. Ngunit para sa programmatic sales o yung mga transactions sa mga exchanges, hindi ito lumabag sa batas. Ito ang palaging partial victory para sa parehong panig kaya nagkaroon po ng apela mula sa SEC at Ripple. Ngayon dahil parehong umatras sa apela, nananatili ang ruling na ito bilang final na decision. Dahil malinaw na hindi illegal ang programmatic sales, mas tataas po ang kumpiyansa ng mga exchanges at traders na ipagpatuloy ang pagtitrade kay XRP. Ano naman po ang kahulugan ng joint dismissal sa kaso?
Ang joint dismissal ay isa pong malinaw na senyales na parehong panig ay handa ng isara ang kabanatang ito ng kanilang legal battle. Wala nang hahabol o magbubukas ng panibagong kaso para sa parehong isyo. Sa madaling salita ay tapos na ang gulo at pwede nang magpatuloy si Ripple sa kanyang operasyon nang walang hadlang mula sa kasong ito. Mas nagiging bukas po ang pinto para kay XRP na makapasok po muli sa mga market kung saan dati siyang tinanggal dahil lamang sa kaso. Ano naman po ang mas mahalaga ngayon para sa presyo ni XRP? Dahil tapos na ang kaso, hindi na legal battle ang magiging pangunahing dahilan ng pagtaas o pagbaba ng presyo ni XRP. Ang magiging mahalaga ngayon ay kung gaano po kabilis ang adoption ng XRP sa mga financial institutions at kung paano po kikilos ang mas malawak na crypto market. Regulatory developments sa US at iba't ibang bansa ay magiging malaking factor din. Magiging malaking factor din. Yan, kung magkakaroon po ng positibong balita sa adoption at regulatory clarity, posibleng tumaas pa ang presyo ng XRP ng mas sustainable kumpara sa hype-driven spikes. Bakit naman po mahalaga ang babala ni Bill Morgan? Yan na po ang panghuling katanungan natin dito. Ang babala po ni Morgan ay isang paalala na dito sa mundo ng crypto, mabilis pong kumalat ang maling impormasyon at kaya nitong baguhin ang market sentiment sa loob lamang ng ilang oras. Kaya para po sa mga traders, mahalaga ang fact-checking bago po magdesisyon sa pagbili or pagbenta ng crypto assets tulad ng XRP. Kaya ang tamang impormasyon ay nakakatulong para maiwasan ang panic selling o pagbili sa maling oras na maaari pong magdulot ng malaking pagkalugi. Ayan, sa kabuuan, para sa akin ay mahalaga po ang ginagawa ni Bill Morgan na pagsuway sa mga haka-haka. Dahil tapos na po ang kaso, mas makakagalaw na itong si XRP ng walang legal na pabigat. Pero dapat po nating tandaan na lahat po ay hindi garantiya ang kahit anong presyo tulad po ng $5 kung wala naman pong sapat na market drivers. Ang magiging tunay na laban ng XRP ay nasa adoption, partnership at kung paano po makikipagsabayan sa ibang crypto sa global stage. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.